Inuha ni Omar ang kanyang sombrero na nakasabit sa kanilang dingding. Sa tatlong sombrero na iniregalo ng kanyang lolo Ruming ay ang kulay itim ang kanyang paborito. Pinagpagan niya muna yon, saka isinuot niya sa kanyang ulo. Saka sumulyap sa salamin na may bahagya pang basag na nakalagay sa dingding. Yun oh! Ayos! Guwapong-guwapo talaga! Artistahin! Artistahin talaga ang dating ko! Kulang na lang tagahanga! Ganun ang ugali ng batang si Omar, na nasa 10 taong gulang. Kapag napapatingin sa salamin, ay kailangan purihin ang kanyang sarili. Wala namang masama doon, kundi nagbibigay pa yon sa kanya ng good vibes dahil sa positibo niyang tingin sa buhay. Para sa kanya, guwapo siya at yun din ang sinasabi ng kanyang lolo. Pero ang totoo, guwapo naman talaga si Omar. Sa totoo nga, tisoy nga ang tawag sa kanya ng ibang mga kalaro niya. Ampun lang ni Lolo Ruming si Omar. Ulila na ito sa mga magulang. Pero ganun pa man, hindi nagkulang si Lolo Ruming ng pagmamahal sa bata. Okay, pwede ko nang puntahan ng kaibigan ko si Eman. Usapan namin na may pupuntahan kami ngayon. Kailangan ko na magpaalam kay Lolo Ruming. Teka, nasan nga pala si Lolo? Nasan ba yun? Ay, ayun! Nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Lumapit si Omar upang magpaalam sa kanyang lolo. Lolo Ruming? Aalis lang po ako Hindi umimik si Lolo Ruming. Tila walang narinig ang matanda, kaya inulit ni Omar ang kanyang pagpapaalam. Lo, aalis lang po ako. May pupuntahan po kasi kami ni Eman Wala pa rin itong kibo. Hala, nabingi na yata ang lolo ko Teka nga. Inilapit ni Omar ang bibig sa tenga ng lolo at saka inilakas ang boses. Lolo! Aalis lang po ako! Sa ginawang yun ni Omar, isang sapak ang pinakawalan ni Lolo Ruming na nagulat sa ginawa ng apo. Aray ko naman! Aray! Parang tumabingi yata yung mukha ko, Lolo Lolo naman, ang sakit nun Parang nabigyan mo ako ng isang straight punch ni Manny Pacquiao Kasalanan mo kasi. Nanggugulat ka Alam mo namang ibang nagagawa ko kapag ako'y ginugulat. Lolo naman, masyado kayo mapanakit. Aray, ang sakit talaga ng pangako. Hindi ko na may bukas yung bibig ko, nadurog yata. Sa susunod kasi, abay huwag ka nang gugulat. Alam mo may malalim akong iniisip tapos gugulatin mo ko. O yan ang napala mo. Teka, bakit ba Omar? Ano bang sasabihin mo sa akin? Lolo, magpapaalam lang po sana ako Aalis po ako, may pupuntahan po kami ng kaibigan kong si Eman. Yun lang pala sasabihin mo nanggugulat ka pa. Lolo, bakit po ba kayo nakatulala kanina? Para kasing naglalakbay sa malayo ang isipan niyo Ano po bang iniisip niyo? Napangisi ang kanyang Lolo Ruming sa tanong ng bata. Wala ka na ron. Sa akin na lang yon. Nako si Lolo, mukhang in love Anong inlabin-laban sinasabi mo dyan? Sa teenager lang yon. Bakit nga po kayo napapangiti? Pwede niyo naman po sabihin sa akin Kung gusto niyo, ilalakad ko pa po kayo Hindi na. Kayang-kaya ko na ito. Sige na, umalis ka ng bata ka. Puntahan mo na ang kaibigan mo si Eman. Okay, sige po Lolo. Mamaya ikwento niyo na lang po sa akin kung saan kayo dinala ng pangarap niyo habang gising kayo Bye-bye po Lolo. Sweet dreams! Iniwan na ni Omar ang kanyang Lolo Ruming. Napangiti na lamang ang matanda sa kanyang apo. Iba kasi ang turingan ni na Omar at Lolo Ruming. Bagamat malayo ang agwat ng kanilang edad, ay para lamang silang magtropa. Hindi kasi istrikto ang matandang lalaki sa kanyang apo at kaibigan ito para sa kanya. Samantala, sa bahay kung saan nakatira ang kaibigan ni Omar na si Eman, ay nakagayak na rin ito upang magkita sila ng kanyang kaibigan.
Nakita si Emma ng kanyang lola Pasing. Saan ka na naman pupunta, bata ka ha? Lalayas ka na naman. Diyan lang po ako, Lola. Anong dyan lang ang sinasabi mo? May pupuntahan lang po kami ng kaibigan ko si Omar. Gagala kayo dalawa. Ang galing nyo naman. Hindi nyo ba alam yung balitang kumakalat ngayon? Aba, may nakikitang aswang dito sa baryo natin at may mga pinatay na silang mga alagang hayop. Lola, hindi naman po kami hayop ni Omar eh. Tao po kami. Aba, gasking bata ito at namimiloso pa. Sabi niyo po kasi, hayop po ang inaatake ng mga aswang eh. Ngayon, hayop lang. Pero sa susunod na araw, ay tiyak ko na tao na ang lalapain nila. At uunahin nila ay ang mga batang layas na kagaya mo, Eman. Hala, grabe naman si Lola. Teka Lola, ang pihi ka naman ng mga aswang na yon? Mga galang bata lang ang bibiktimahin nila? Ay nako, Eman. Malapit na talaga ako mapikon sa iyong bata ka. Saka, sa gabi lang naman po gumagala ang aswang na yun eh. Araw na araw pa po, kaya natutulog pa po yun sigurado. Di po ba sabi nila ang aswang daw ay tulog po sa araw at sa gabi lang gumagala? Ikaw talaga bata ka. Napakarami mong palusot. Sige na po Lola, saglit lang naman po kami ni Omar eh. Papayag ako, pero wag kayo magpapagabi ha. Saka, wag lalayo. Baka kung saan-saan kayo makarating. Hindi po Lola, promise po. Umayag na rin si Lola Pasing upang makipagkita kay Omar, si Eman. Matalik na magkaibigan ang dalawang bata. Samantalang sina Lola Pasing at Lolo Ruming ay dating magkarelasyon, subalit hindi nagkatuluyan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nagkita ang magkaibigang si Omar at Eman malapit sa malaking puno ng mangga sa paanan ng bundok. Doon ang paborito nilang tambayan at madalas din doon sila bumubuo ng kanilang mga pangarap sa buhay. Nag-high five at nag-fist bump pa ang magkaibigan. Masaya sila na akala mo ba'y matagal nang hindi nagkita. Eman, Chong, akala ko hindi ka na darating eh. Chong, may isang salita to, it's no? Alam mo naman yun, di ba? Naisip ko kasi, baka di ka pinayagan ng lola mo eh. Yakang-yaka ko na diskarte yan si Lola, ano ka ba? Ang importante, napapayag mo siya, di ba? Muntik na nga di pumayag eh, kasi nga, may kumakalat doon na balita tungkol sa aswang na gumagala. Oo nga pala, narinig ko rin yun eh. Pero si Lolo, pinayagan pa rin niya ako. Siguro, dahil nakalimutan niya yung balitang yun. Paano? Busy siya sa pag-iisip eh. Tungkol saan naman ang iniisip ng lolo mo? Ano pa nga ba? Di kung paano magkaroon ng jowa. Teka. Ang Lola Pasing ko ba yun? Ewan ko. Pero sana nga, magkabalikan na sila. Di ba, okay lang naman na maging sila uli? Oo naman, ayos na ayos sa atin yun. Kaya nga lamang tinatarayan palagi ng lola ko ang lolo mo. Hanggang ngayon galit pa rin siya kay Lolo Ruming. Oo nga pero sabi ni Lolo, magtsatsaga daw siya para mapaibig uli ang Lola Pasing mo. Ay, grabe! Kinikilig naman ako. Sana nga, magkatotoo yun. Oo nga abangan na lang natin. Teka, saan nga pala tayo? Sabi mo meron tayong pupuntahan. Oo nga, hahanap tayo ng gagamba ngayon para meron tayong gagamitin panlaban sa wrestling ng mga gagamba. Ay, oo nga pala no. O sige, humanap tayo ng matapang na gagamba. Yun daw may kulay na batik-batik yung matapang, hindi daw umuurong yun. Palaban daw talaga yun. O sige, yun ang hanapin natin. Bilang mga bata, ay ganun kasimple ang problema at pinagkakaabalahan ng magkaibigan dahil mas lamang sa isipan nila ang paglalaro. Hindi rin nila inaalintana ang panganib sa kanilang buhay. Nagtungo na nga ang magkaibigan sa lugar na malapit sa lawa na kung saan ay may mga tanim na bakawan o mangrove. Madalas ay naroon daw
Sa mga natutuyong bakawan, ang matatapang nagagambang batik-batik ang kulay. Kailangan makahanap sila nun. Kapag higit sa 2 ang kanilang nakita, ay ipagbibili nila sa kanilang mga kalaro ang gagambang makikita. Kaya magkakaroon pa sila ng pera. Sigurado ka, Eman, na merong bibili sa atin ng mga gagambang mahuhuli natin? Oo naman, Omar. May nagtatanong na nga sa akin eh. Magkano naman natin ipagbibili? 10 piso kapag medyo maliit. Yung malaki, 20. Aba, ayos pala yun ah. Saka minsan nga, di lang mga batang katulad natin ang bumibili, kundi pati na rin yung mga malalaki na. Yung mga tambay na mahilig magsugal. Hala, totoo ba? Ginagamit nila sa sugal yung gagamba? Oo, pinagre-wrestling nila tapos may pustahan. Pero, Eman, ayoko ng sugal eh. Hindi maganda ang sugal. Yun ang kabilin-bilinan sa akin ni Lolo Ruming. Wag na wag daw ako magsusugal. Kasi panira raw ng buhay yun. Ama ka, si Lola Pasing din eh. Ayaw din ng sugal. Sabi nga niya kapag nalaman niya daw na susugal ako, babalatan daw niya ako ng buhay. Oo, galit talaga sa sugal yun. Paano? Kasi yun ang ikinamatay ng lolo ko. Ano? Nagsugal lang namatay na? Hindi ganon. Kasi daw, nagkaroon ng maraming utang dahil sa pagsusugal. Tapos, pinatay nung inutangan. Paano? Hindi na mabayaran yung utang. Tapos, nagtago daw yung lolo ko nang makita ng taong inutangan. Ayun, tinira. Patay. Hala, nakakalungkot naman palang sinapit ng lolo mo. Kaya nga galit na galit si Lola sa taong sugarol eh. Panira daw talaga ng buhay ang sugal. Ang dami na natin pinag-usapan. Tara na nga, umpisa na natin ang paghanap ng gagamba para hindi tayo abutin ng gabi. Kasi mag-aalala ang lolo ko at lola mo kapag inabot tayo ng dilim. Oo nga, lalo na't napapabalita yung pagkakaroon ng aswang dito sa Baryo Balimbing. Sinimulan na ng 2 bata ang paghahanap ng gagamba na gagamitin nila sa kanilang paglalaro. Sinuyod nila ang mga natutuyong puno ng bakawan. Sa kanilang paghahanap ng mga gagambang pwedeng ipansabong, ay nakita nila ang grupo ng mga kalalakihan na nag-uusap habang galing sa pangunguha ng isdang igat sa maputik na bahagi ng lawa na kinaroroonan ng mga puno ng bakawan. Nakiusyoso ang 2 bata sa pakikinig. May konting yabangan na nangyayari sa pag-uusap ng ilang kalalakihan hanggang mapadako ang pag-uusap ng mga ito sa pag-atake ng mga aswang. Naging usapan nila na meron ng naging biktima ang gumagalang aswang. Isang pamilya na ang naging biktima ng mga ito. Subalit walang sino man ang nakakita sa halimaw. Ayon pa sa kanila, isang taong may taglay lamang na agimat o iniingatang mutya ang maaaring makapatay sa aswang. Isa sa kalalakihang naroon ang nagbida at nagkwento na may alam itong mutya na maaaring makuha. Yun ay walang iba kundi ang mutya ng bubuyog na maaaring makita sa pulot-pukyutan. Ayon sa pagpapatuloy ng kwento ng lalaki, ay makapangyarihan ang mutya ng bubuyog at hindi lang isang mutya ang maaaring makita sa pulot-pukyutan, kundi 2 mutya. Kambal na mutya na nagtataglay ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Kaya ang makakakuha nito ay maaaring lumaban sa gumagalang aswang. Nagkatinginan ang 2 bata dahil sa kanilang mga narinig. Oo nga't kwento-kwento lang yun, subalit kung minsan ay meron yung katotohanan. Tig-isang gagamba lang ang nakita ni na Omar at Eman. Hindi na sila nagtagal sa paghahanap ng gagamba dahil papalubog na rin ang araw. Habang naglalakad papauwi ang 2 bata, ay hindi na maalis sa isip nila ang mga narinig mula sa mga kalalakihan. Totoo kaya yun, Eman? Yung sinabi ng lalaki? Ako nga rin nag-iisip eh, kung dapat bang paniwalaan ng mga sinabi niya. Pero alam mo, Eman, may naisip ako. Ano yun, Chong? Maaari natin subukan. Ang alin?
Ang paghanap sa mutya ng bubuyog? Mismo! Di ba ang astig kapag tayo nakakuha nun? Aba, oo naman. Maaari tayong maging sikat. Dahil makakaya nating labanan ng mga aswang na gumagala. Sigurado, magiging bayani tayo. Ano, hanapin natin? Ikaw. Ako, ready ako palagi. O sige, sige. Subukan natin. Bukas magkita ulit tayo sa dati. Kung dati gagamba ang hinahanap natin, sa susunod na araw naman, mutya na ang ating hahanapin. Saka tamang-tama, no? Ang sabi ng lalaki, posibleng kambal na mutya daw ang pwedeng makita. Oo nga, kapag nagkataon, edi tig-isa tayo, di ba? Aba, dapat lang. Hindi pa naman eh. Ay, nako. Excited na talaga ako, Omar. Bakit ikaw lang ba? Siyempre ako rin, no? Malay mo, chance na pala natin para magkaroon tayo ng mutya, di ba? Bukas na lang natin pag-usapan yan. Bilisan na natin ang paglalakad at baka mapagalitan na tayo. Nagmamadali sa paglalakad ang dalawang bata. Si Omar ay umuwi na sa kanila. Nag-aabang ang kanyang lolo sa pinto ng bahay nang dumating ito. Nag-bless siya sa kanyang lolo Ruming. Walang maraming tanong ang matanda kay Omar dahil buo ang tiwala ng matandang lalaki sa kanyang apo. Samantala, sa lugar naman ni Eman, galit na nakaharang at nakapamewang pa si Lola Pasing sa pinto ng kanilang bahay. Masama ang tingin nito sa apo, kaya naman nag-aatubili si Eman kung tutuloy pa ba ito o hindi. Saglit muna siyang huminto at napansin kagad yun ng kanyang Lola Pasing. O ano, magaling na bata? Anong tinataka-taka mo riyan? Ba't di ka pa pumasok dito sa bahay? Halika ka rito, bata ka. Walang nagawa si Eman, kundi ang lumapit sa kanyang lola. Anong oras na, ha? At sabi mo saglit ka lamang. Aba, papalubog na ang araw ah. Pasensya na po, Lola. Kwan po kasi. Anong ah? Gagawa ka pa talaga ng alibay mo. Magsisinungaling ka pa. Hindi naman po. Kasi nakalimutan po namin ni Omar ang oras eh. Dahil nalibang po kami sa paghahanap ng gagamba. Abay, lintik na ito. At pangunguha lang pala ng gagamba ang pinagkakaabalahan. At ang apo pa ni Roming, ang kasama mo lintik ka. Oo po. Siya lang naman po ang kaibigan ko dito sa Baryo Balimbing eh. Abay malamang kung ano-anong ituturo ng batang yun sa'yo. Palibhasa, manloloko ang lolo niya. Lola naman, ayan na naman po kayo eh. Nagagalit kayo kay Omar. Idadamay niyo po siya sa inis niyo sa kanyang lolo Ruming. Wala ka nang pakialam doon. Pihira itong batang ito. Kung bakit kasi napakatigas ng ulo mo. Doon ka pa sa apo ni Ruming nakikipagkaibigan. Marami pa naman bata niyan ah. Eh Lola, mabait po kasi si Omar eh. Pumasok ka na nga rito sa loob ng bahay. Pinag-alala mo ko na gusto, lintik ka. Alam mo, delikado ang panahon ngayon. Dahil sa bali-balitang gumagalang aswang. Eh paano kung matiyempo kayo ng aswang ng Omar na yon? Aba, may liligtas ka ba niya? Eh di, magtutulungan po kami para labanan po yung aswang. Ang lakas-lakas ng loob niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Eman. Hindi basta-basta napapatay ang aswang nang wala kang anumang sandata o taglay na mutya. Dahil ang mga kampo ng kadiliman ay hindi madaling tapusin. Maaaring minsan matatalo sila. Pero tsak, babalik yan para gumante. Isa pa, ang may taglay lang na anting-anting o mutya labang ang maaaring makapatay sa kanila. Dahil sa sinabing yon ng Lola Pasing ni Eman, ay lalo lang lumakas ang kanyang interes upang ituloy ang naging usapan at plano nila ng kanyang matalik na kaibigan na si Omar. Tiyak, hindi magiging madali na makaalis uli siya ng bahay kinabukasan para magkita silang magkaibigan. Subalit, kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang gabing yon, ay halos hindi makatulog si Omar. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa kapag ipinipikit ang kanyang mga mata ang mga narinig nila ni Eman na pag-uusap ng mga kalalakihan tungkol sa mutya ng bubuyog.
Samantala, ganun din si Eman. Ayaw itong dalawin ng antok. Naiisip niya ang tungkol sa narinig nila ni Omar. Nagsusumiksik sa isipan niya na kailangan na nilang kumilos at hanapin ang nasabing mutya ng bubuyog na may malaking tulong sa kanila. Higit sa lahat ay sa mga naninirahan sa kanilang baryo, laban sa gumagalang aswang. Samantala, sa isang tagong lugar na malapit lamang sa baryo Balimbing, ay doon nagkukubli at naninirahan ang siyang may pakana ng gumagalang aswang na napapabalitang nagdadala ng kilabot sa baryo. Bartolo! 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 Madam Manuela, may kailangan po ba kayo sa akin? May pag-uutos po ba kayo? Oo, sana. Kaya nga kita tinatawag, hindi ba? Dahil may ipapagawa ko. Entiendes? Yes po, madam. Gusto ko ng sariwang dugo ng bagets. Ihanap mo ko, Bartolo. Alam mo naman na hindi ko lang iniinom ang dugo, kundi inahaliw ko rin yung sa aking pampaligo para manatiling sariwa at makinis ang aking kutis. Saan po ba ako hahanap, madam? Saan po? Tonto! Di lumabas ka. Gamitin mo ang utak mo. Magsaswang ka, ganga. Gumala ka kahit saan at dalhan mo ko ng bagets para makuha lang ko ng dugo. Sige po. Masusunod po, madam. Gawin mo na dahil gumagaspang na ang aking kutis at yakin mo na hindi ka papalpak dahil oras na pumalpak ka, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Opo, madam. Ikukulong niyo po ko sa loob ng drum at hindi po ko pakakainin maghapon. Tama, korek ka dyan. Kaya mainam yung nagkakaintindihan tayo, okay? Walang nagawa si Bartolo, kundi ang sumunod sa gusto ng kanyang amo na si Manuela. Si Manuela ang pinuno ng mga bagong henerasyon ng mga aswang na naghahasik ng lagim. Ang tingin nila sa mga tao ay alipin, pagkain at dapat lipulin upang mapalitan ng lahi ng mga aswang. Kaya naman, upang hindi maikulong sa loob ng drum at di magutom si Bartolo, ay sinimulan na niyang lumabas at humanap ng biktima. At ayon nga sa kanyang pinuno, ay isang bata ang gusto niya dahil nagtataglay ito ng sariwang dugo na kanyang kailangan. Balikan naman natin ang magkaibigang Omar at Eman. Ngayong araw ang nakatakda para sa kanilang napag-usapan. Dapat silang magkita sa kanilang tagpuan upang gawin ang paghahanap sa mutya. Tuwang-tuwa si Omar nang makita na nakabihis ang kanyang lolo Ruming. Ibig sabihin kasi nun ay may pupuntahan ito. Kaya hindi na niya kailangan magpaalam sa pagkikita nila ni Eman. Lumapit ang bata sa kanyang lolo. Nakatitig ito sa matanda habang nasa harap ng salamin. Aba, ayos na ayos yan, Lolo Ruming ah. Posturang-postura kayo ah. Guwapong-guwapo na. Aba, syempre naman na po. Guwapo talaga, lolo mo. Abay, siya ka naman magmamana. Oo naman, Lo. Sa left side, kung titignan, aba, Daniel Padilla ang datingan. Sa right side naman, Alden Richard. Tapos, kapag nakatalikod naman kayo, Lo, Ruru Madrid. Kapag nakaharap ako, ayan, gaya nito. Sinong artista ang kamukha ko? Yun lang, Lo. Aba, bakit? Sino bang kamukha ko kapag tinignan ako sa harap? Sabit, Lo eh. Empoy Marquez po eh. Abay, sira ulo kang bata ka. Dati ka bang abnormal? Pabihira ito. Empoy Marquez. Akala ko ba gwapong-gwapo ko? Tapos bigla mo akong ilalaglag. Baka samain ka sa akin, bata ka, konyatan kita sa ngalangala. Sige ka. Lolo talaga oh. Mainit kagad ang ulo. Joke lang po yun, Lo. Siyempre po, gwapong-gwapo kayo. Mana ako sa inyo, di po ba? Dahil gwapo ako. Kaya kayo,
Saksakan po ng gwapo, 1,000,000%. Legit na magandang lalaki. Yan! Ganyan! Dalawa na nga lang tayo magkakampi. Lalaglag mo pa ako. Kaya dapat, iniingatan mo lagi ako. Huwag mo akong ilalaglag. Oo naman, Lo. Joke lang naman po yung sinabi ko sa inyo eh. O sige na, sige na. Kailangan ko nang umalis, Omar. Kaya ikaw na ang bahala dito sa bahay natin na. Bantayan mo dito. Lolo naman, ba't ko kailangan bantayan ng bahay? Hindi naman po aalis to eh. Abay, loko talaga tong batang ito. Namimiloso po pa. Ang ibig kong sabihin sa'yo, maging taong bahay ka. Dahil baka mamaya ay may kung sino pumasok dito at mawala yung mga nakatabi kong ginto at alahas. Ano, Lo? May ginto at alahas kayong nakatabi dito? Oo. Naniwala ka naman kagad. Wala tayo noon. Basta dito ka lang. At tama na muna ang kakagala mo. Hindi na umimik pa si Omar. Ayaw na niyang magkomento pa para hindi na magduda ang kanyang lolo at malaman pa na may pupuntahan siya. Umalis na si Lolo Ruming. Nakatanaw pa si Omar habang papalayo ang kanyang lolo. Nang hindi niya na ito matanaw, ay agad niyang isinara ang pinto. Pumasok siya sa kwarto at nagpalit ng damit. Kailangan niya nang umalis para makipagkita sa kaibigan niyang si Eman. Samantala, hindi naman mapakali si Eman dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi kasi umalis ng bahay ang kanyang lola Pasing. Hindi tuloy siya makadiskarte para makaalis at makipagkita sa kaibigan niyang si Omar. Nag-aalala siya na baka kanina pa siya nito hinihintay. Pero kaninang umaga lamang ay may naisip na siyang paraan. Kumuha siya ng sleeping tablet sa damitan ng kanyang lola kung saan yun nakatago. Gumagamit kasi noon ang lola Pasing niya, lalo na kapag nahihirapan itong makatulog. Kailangan ko nang gawin ang plano ko para makaalis na ako. Nagtimpla ng juice si Eman, isa para sa kanya at isa para sa kanyang lola Pasing. Ilalagay niya ang tableta sa inumin para kay lola Pasing. Nang makapagtimpla, ay dinala niya kagad ang 2 juice sa kanyang lola. Ang maliit na baso ay para sa kanya at ang isang baso na may kataasan na nilagyan niya ng sleeping tablet ang ibibigay niya sa kanyang lola Pasing. Lola Pasing, Lola, uminom po muna kayo ng juice oh. Aba, tignan mo nga naman. Tabang-tama. Kanina pa ako nauuhaw. Mabuti naman at naisipan mong magtimpla ng Diyos. Alam ko pong paborito niyo po ang orange juice eh. Lumagok ng 2 beses si Lola Pasing. Lihim na nakasulyap si Eman sa kanyang lola. Aba, ang sarap ah. Sakto sa tamis ang pagkakatimpla mo ng Diyos, apo. Salamat po Lola. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakaramdam na ng antok si Lola Pasing. Apo, ikaw na muna bahala dito ah. Ako ipupunta lamang sa kwarto. Magpapahinga muna. Napuyat din kasi ako kagabi. Kaya siguro antok na antok ako ngayon. Napangiti si Eman sa sinabi ng kanyang lola. Tagumpay ang sabi ng kanyang isip. Sige po Lola, matulog po muna kayo at ako na pong bahala dito sa bahay. Tuloy-tuloy nang pumasok sa kwarto ang matandang babae. Pagkalipas ng halos 10 minuto ay sumilip si Eman sa kwarto ng kanyang lola. Tulog na tulog ito at naghihilik pa. Ayos, ang sarap na ng tulog ni Lola. Naghihilik pa. Pasensya ka na Lola ha. Kailangan ko lang gawin to para makaalis ako ng bahay na walang kukontra sa akin. Siguro naman, bago kayo magising, ay nakabalik na ako rito. Nagpalit lang ng suot na t-shirt si Eman at umalis na rin ito upang magtungo sa tagpuan nila ng kaibigang si Omar. Tumatakbo si Eman nang dumating sa may puno ng malaking mangga na tinatambayan nila ng kanyang kaibigan. Naroon na si Omar at naghihintay na sa kanya. Oh, ba't ngayon ka lang, Chong? Ang tagal mo ah. Pasensya ka na Chong ha. Hindi agad ako nakaalis eh. Alam mo namang napakaigpit na magbantay ng lola ko. Buti naman at pinayagan ka. Hindi ako nagpaalam.
Gumawa lang ako ng paraan para makaalis. Okay na yun. Basta ang importante, nandito ka at nakarating ka na. Tama ka dun, Chong. O paano? Tara na? Teka lang, saan ba tayo maghahanap ng bahay ng bubuyog? Alam ko yun. Dun, sa may burol, malapit sa may madamong lugar. Dun namamahay ang mga bubuyog eh. Minsan na ako nagawi dun eh. O sige. Sana may makita kagad tayo, no? Sigurado yun. Magtiwala ka lang, Omar. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras ang magkaibigan. Mahalagang makahanap kagad sila ng kanilang pakay dahil hindi rin maaaring magtagal sila. Hahanapin sila ng kanilang lolo at lola, bagamat walang katiyakan kung may matatagpuan kagad silang bahay pukyutan, subalit umaasa sila. Pagdating ng dalawang bata sa pakay nilang lugar, ay isa-isa nilang sinisilip ang mga puno na naroon. Nagbabaka sakali na may matatagpo ang bahay pulot-pukyutan na siya ring kinaroroonan ng mutya na kanilang hanap. Teka lang, mabuti pa kaya, Chong, maghiwalay tayo. Tama. Magandang ideya yan, Chong. Tapos, kung sinong una makakakita ng pulit-pukyutan, ay mag-iingay na lang. Okay, sige. Baka makakita kagad tayo kapag nagkanya-kanya tayo ng hanap. Hanggang sa naghiwalay na nga ng lakad ang dalawang bata. Si Omar ay sa direksyong pasilangan at si Emma naman ay sa gawing kanluran. Panay ang sipat ni Omar sa mga punong dinaraanan, kaya lang wala pa rin siyang makitang pulot-pukyutan. Napapakamot na lamang siya sa ulo. Pakiramdam niya, mamalasin pa sila sa araw na yon. Subalit kailangan niyang magtiyaga. Ipinagpatuloy niya ang paghanap nang marinig niya ang ingay ni Eman. Sumigaw ang kaibigan niya. Aba, sigaw ni Eman yun ah. Mukhang nakadali na yata siya. May nakita na siguro. Naulit ang sigaw nito, bagay na ipinagtaka niya. Teka, parang hindi naman ganun dapat ang sigaw niya. Dapat tinatawag niya ang pangalan ko, pero mukhang may kinakatakutan siya. Hala, sandali nga, pupuntahan ko na lang siya. Agad na pinuntahan ni Omar ang lugar na pinagmumulan ng sigaw ni Eman, hanggang sa nakita niya na may lalaking kaharap ito. Lagot, naloko na. May ibang dahilan pala kung bakit sumisigaw si Eman. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kaibigan niya. Lumapit si Omar sa mga ito. Teka po. Please lang, huwag mong saktan ang kaibigan ko. Bakit kayo masasaktan kung sasama kayo sa akin? Si Bartolo ang lalaking nasa harapan nila, ang alalay ni Manuela na inutusan upang humanap ng mga bata para sa kailangan nitong sariwang dugo. Ba't naman kami sasama sa'yo? Hindi ka nga namin kilala eh. Saka tignan mo nga yung itsura mo. Nakakatakot ka. Mukha ka hindi ka ba magkakatiwalaan? Sige, laitin mo ko, bata. Kung di, may paglalagyan ka talaga sa akin. Sino ka ba? At anong kailangan mo sa amin, ha? Kailangan ko kayong dalawa. Kapag nadala ko kayo, matutuwa ang aking madam. Nagkatinginan sina Omar at Eman. Sino kaya ang madam na sinasabi ng lalaking kanilang kaharap? Kaya sige na, sumama na kayo sa akin. Maraming pagkain at mga laruan akong ibibigay sa inyo. Hindi. Busog pa po kami. Saka, gagamba lang. Ayos na sa amin na maging laruan. Oo nga. Ayaw po namin sa laruan plastic. Ang gusto namin yung gumagalaw. Kaya, yun, yung gagamba ang paborito naming laruan. Ganun Ayaw niyo sumama Inilabas ni Bartolo ang isang punyal at tinakot ang dalawang bata. Matalas at matulis ang punyal na hawak nito. Teka. Anong gagawin mo sa amin, Manong? Hindi ko kayo maisasama ng buhay. Mas madali ko kayo maisasama kapag patay na kayo. Ano? Papatayin mo kami? Seryoso ka? Sa tingin mo nagbibiro ako, ha, bata? Itong mukhang ito, nagbibiro? Mukhang hindi.
Kasi sa pangit mong yan, hindi ka nga nagbibiro. Chong, anong gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba? Kundi ang... Takbo! Hoy, sandali, Chong! Huwag mo akong iwan dito! Kumaripas na ng takbo ang magkaibigan. Sinundan sila ni Bartolo na determinadong makuha ang 2 bata upang dalhin kay Manuela. Magkasunod lang sa pagtakbo sina Omar at Eman. Tinahak nila ang kasukalan upang doon hanapin ang kanilang kaligtasan sa kamay ng pangit na si Bartolo. Nagtago sila sa ilalim ng punong kahoy na may malaking sanga at makakapal na dahon. Ala, nasa na kaya siya? Huwag sana tayong makita rito, Eman. Sa lugar na hindi kalayuan sa pinagtataguan ng magkaibigan, ay naroon si Bartolo. Sinisipat ang bawat lugar at mga puno upang hanapin ang 2 bata. Kailangan niyang makita ang mga ito. Omar, ayun siya oh. Hinahanap tayo. Oo, nakikita ko rin siya, Chong. Huwag kang maingay. Baka marinig niya tayo. Habang nagkukubli ang 2 bata, ay may narinig sila mula sa gawing itaas ng punong kanilang kinaroroonan. Ugong yun na mga bubuyog. Napatingala si Omar at nakita niya ang mga bubuyog na naroon sa bahay pukyutan. Ayos, Eman! Jackpot tayo! Tignan mo sa taas ng puno. Ang hinahanap natin pukyutan. Meron tong punong kinaroroonan natin. Aba, oo nga. Pinahirapan pa tayo sa paghahanap. Meron pala dito. O sige, Chong, ano gagawin natin? Di natin makukuha ang pulot pukyutan kung may humahabol sa atin. Habang kausap ni Omar ang kaibigan, ay isang bubuyog ang umiikot-ikot sa ulunan ni Eman. Tila ibig nitong dumapo. Chong, yung bubuyog, parang trip niyang maglanding sa mukha mo. Aba, lokong bubuyog to ah. Trip pa yatang humalik sa akin. Nagpaikot-ikot ang bubuyog. Sinusundan naman yun ng tingin ni Omar, hanggang ang bubuyog ay biglang dumapo sa may ilong ni Eman. Hindi nito napigilan ang makiliti dahil sa pagdapo ng bubuyog sa tungki ng kanyang ilong. Dahilan upang mapabahing si Eman ng malakas. Ha? Aching! Naku po, naloko na. Ang lakas ng atsing mo. Dahil sa ingay na nilikha ni Eman, ay narinig yon ni Bartolo, kaya agad itong tinungo ang lugar na kinaroroonan ng 2 bata. Pahamak talaga ang pesting bubuyog na yun oh. Hindi ko napigilan ang kati ng ilong ko. Napaatsing ako ng malakas. Chong, papunta na rito yung lalaking pangit. Anong gagawin natin, Omar? Tatakbo na ba tayo uli? Oo, Chong. Pero bago tayo tumakbo, ibigay mo muna sa akin yung kaputol na sanga ng kahoy na nasa tabi mo. Bilis! Bakit? Basta, wag ka na magtanong. Wait ka na lang. Kailangan may gawin tayo para makaligtas sa lalaking pangit na umahabol sa atin. Dinampot ni Eman ang kaputol na sanga ng kahoy at iniabot yon sa kanyang kaibigan. Humanda ka, Chong ha. Pagbilang ko ng 3, tatakbo tayo. Mauna ka at susunod na lang ako sa'yo. Teka. Ano bang gagawin mo? Malalaman mo rin mamaya. Basta, sumunod ka na lang. O sige. May tiwala naman ako sa'yo, Chong eh. Okay, ito na. 1, 2, 3. Takbo, Chong! Agad na kumaripas ng takbo si Eman. Tumayo naman si Omar at agad sinipat ang pukyutan na nasa puno. Pinuntirya ito at saka ipinukol ang hawak na tuyong sanga ng kahoy. Sapul ang bahay pukyutan. Nabulabog ang mga insekto at nagliparan. Saka naman kumaripas na rin ng takbo si Omar upang sundan ang kaibigan niyang si Eman. Natulala na may kasamang pagkabigla si Bartolo nang makita ang 2 bata na kumakaripas ng takbo papalayo. Bago pa siya nakakilos upang sundan ang mga ito, ay nakita niya ang napakaraming bubuyog na patungo sa kinaroroonan niya. Siya ang binalingan ng mga galit na insekto. Inatake siya
ng mga ito. Mga bubuyog! Ang daming bubuyog! Aray ko! Aray, ang sakit! Nagsisisigaw si Bartolo at kumaripas ng takbo na hindi alam kung saan patutungo. Nakasunod sa kanya ang napakaraming bubuyog na galit dahil sa pagkabulabog. Kahit anong gawin ni Bartolo ay hindi niya maawat ang mga kagat ng insekto. Tanging sigaw na lang ang magagawa niya at tanggapin ang masasakit na kisot ng mga ito. Samantala, nakaligtas ang 2 bata sa kagat ng mga bubuyog at nakaligtas din sila sa masamang balak ni Bartolo. Nagkukubli ang magkaibigan sa makapal na mga halaman. Hindi sila hinabol ng mga bubuyog dahil ang atensyon ng mga yon ay napunta kay Bartolo. Ligtas na tayo, Eman. Chong, ang galing ng naisip mo. Ang astig. Ngayon, alam mo na yung plano ko kanina. Oo, Chong. Ang husay mo. Buti naisip mo yun. Oo naman. Teka, ano na kayang nangyari dun sa pangit na lalaki na yun? Malamang, pinagpipiesta na siya ng mga bubuyog. Siguro, Chong. Lalo siyang pumangit dahil sa mga kagat ng bubuyog. Akala yata niya maisasama niya tayo dun sa sinasabi niyang madam, ha? Teka, Chong. Sino kaya yung lalaking yun, no? At ano kaya ang kailangan ng madam niya sa atin? Huwag na nating isipin yun. Ang mahalaga ngayon, ligtas na tayo. Chong, ano yung plano natin? Di ba may pukyutan dun sa inalisan natin kanina? Huwag ka mag-alala, Chong. Babalik tayo dun. Pero kailangan magpalipas muna tayo ng oras. Para mamaya, kalmado na ang mga bubuyog at hindi na tayo atakihin. Punong-puno ng kagat sa muka at katawan si Bartolo. Pinagsawaan siyang kagatin ng mga bubuyog. Hindi siya tinantanan ng mga ito. Hindi na niya magagawa pang sundan ang 2 bata. Nananakit na ang kanyang buong katawan, kaya ang kailangan niya ay umuwi na muna. Nang makarating si Bartolo sa tirahan nila, ay napasigaw ang kanyang madam nang makita siya. Ay! OMG! Impacto! Impacto! Hoy! Walang hiya ka! Sino ka? Basta-basta ka nalang pumapasok dito! Bartolo! Bartolo, nasan ka? Madam, huminahon kayo, madam. Ako to. Ako si Bartolo. Anong ikaw si Bartolo? Pangit si Bartolo. Pero mas pangit ka sa kanya, hudas ka. Saka tignan mo nga yung itsura mo. Para kang namamanas. Namamaga ang buong pagbumuka mo. Madam, ako nga po ito. Si Bartolo, ako to. Ay, teka lang. Ikaw? Abay, ikaw nga ba si Bartolo? Abay, ano nangyari sa'yo? Tsaka ka na nga mas naging kadiring tsaka ka pa sa itsura mo ngayon. Madam, minalas ako inatake ako ng napakarami bubuyog. Pinupog ako. Wala ako nagawa. Hindi ko natakasan ng mga insektong yun. Naku naman, hindi ka kasi nag-iingat. Mga bubuyog lang pala ang katapat mo. Sayang nga, madam. May madadala sana ako dito ng 2 bagets. 2 batang lalaki. Oh, ano nangyari? Bakit di mo nadala rito ang 2 baget sa sinasabi mo? Dahil nga sa mga bubuyog. Saka matatalino ang mga bagets na yun. Ang uutak nila. Hay nako, kahit kailan talaga. Inutil ka talaga, Bartolo. Napakasimple ng ipinag-uutos ko sa'yo. Tapos pumalpa ka pa. Kasalanan ng mga bubuyog na yun. Sila ang dahilan kung bakit nabigo ako, madam. Nabigo ka na nga. Tapos ganyan pa naging itsura mo. Namamaga ka. Babawi na lamang po ko sa susunod, madam. Pinapangako ko sa inyo, madadalhan ko kayo ng bagets. Abay, dapat lang. Dahil kung hindi, nako, hindi lang kita ikukulong sa drum. Baka ibaon na kita sa lupa. Sa kinaroroonan na magkaibigang Omar at Eman, ay lumabas na sila sa kanilang pinagkukublian. Marahil ay sapat na ang oras upang bumalik sila sa lugar na kung saan ay merong pukyutan
Umaasa sila na matatagpuan na nila roon ang mutya ng bubuyog na kanilang hinahanap. Naglakad na pabalik ang magkaibigan. Agad nilang narating ang lugar na iniwan nila nang tumakbo sila. Ang mga bubuyog na kaninay nabulabog at umatake kay Bartolo ay nagbalikan muli sa bahay pukyutan. Chong, ayan na naman sila. Nakadikit na uli sa bahay pukyutan. Kailangan mapaalis natin ang mga bubuyog, Chong, para makuha natin ang pulot pukyutan at mahanap natin ang mutya. Tsada nga, may makita tayo. Buti na lang, hindi nahulog tong lighter na nasa bulsa ko nang tumakbo tayo. Gagawa tayo ng siga, tapos uusok yun para maitaboy natin ang mga bubuyog. O sige, kukuha ko ng mga tuyong dahon para masimulan na natin. Sabik na ako makakita ng mutya ng bubuyog, Chong. Agad na umagilap ng mga tuyong dahon si Eman upang makagawa sila ng siga. Nang makaipon ng tuyong dahon, ay sinindihan kagad yun ni Omar. Dinamihan nila ang tuyong dahon at nilagyan din nila ng sariwang damo upang hindi lumaki ang apoy, kundi lumikha lamang ito ng maraming usok. Ang usok na mula sa ginawa nilang siga ay tinangay ng hangin papunta sa bahay pukyutan. Dahil ayaw ng mga pukyutan ng usok, kaya naman nagsipag-alisan ang mga insekto. May mangilan-ngilan na iwan sa bahay ng pukyutan, pero kaya na yung gawan ng paraan ng dalawang bata upang hindi sila habulin o kagatin. Sapagkat nasa itaas ng puno at nakadikit sa sanga ang bahay pukyutan, kaya umakyat doon si Omar upang kunin yun habang nag-aantabay naman sa ibaba si Eman. Sandali pa'y nakuha din nila ang bahay pukyutan. Agad nilang hinanap ang mutya na ayon sa kanilang napakinggan ay nasa loob ng bahay ng pukyutan. Inisa-isa nilang tignan ang bawat sulok nun. May mga batang bubuyog ang naroon na hindi pa kayang makalipad. Hanggang may makita si Omar na isang tila matigas na puting bagay na nakasiksik sa bahay ng pukyutan. Nasasabik na kinuha yun. Nakatingin sa kanya si Eman, kaya tinignan din ito ang bahagi ng bahay pukyutan na kinakitaan ni Omar ng maliit na puting bato. Ang isang tila bato na ang kulay ay pinaghalong puti at itim na may batik-batik ang nakita ni Eman. Ayos! Ito na marahil yung mutya, Chong! Itong nakuha ko, malamang mutya din ito, Chong. Kung ganun, hama nga sila. May kambal na mutya ng bubuyog na makikita sa bahay ng mga pukyutan. Ayos! Natagpuan din natin, Chong. Jackpot! At tig-isa pa talaga tayo. Ayos to. Malalaman natin ngayon kung anong hiwaga ang ibibigay nito sa atin. Maka, excited na ako, Chong. Tara, umalis na tayo dito. Tumayo na ang dalawang bata upang makauwi na. Masaya sila na natagpuan ang kanilang hinahanap. Subalit sa pagtayo nila ay nakita nila ang mga bubuyog na nakakalat at umiikot malapit sa kanilang kinaroroonan. Wala nang usok ang siga na kanilang ginawa, kaya nagsimula ng magsipagbalikan ang mga insektong naitaboy nila kanina. Malakas ang nilikhang ingay ng mga insekto na tila galit na galit ang mga ito. Naku po, nalintikan na. Parang may masamang pinaplano ang mga bubuyog, Chong. Kaya nga, Chong, mukhang delikado tayo. Parang gusto nila tayong gantihan dahil sa pagkuha at pagsira natin sa kanilang bahay. Iba ang kutob ko, Chong. Delikado tayo dito. Naku po, ayan na, patungo na sila sa atin. Delikado! Aatakihin nila tayo, bububugin tayo, Chong! Tara na, Chong! Basta, bilisan na natin! Nagmamadaling tumakbo ang magkaibigan. Dapat silang makalayo sa lugar na yon bago pa sila atakihin at pupugin at pagpiestahan ng mga galit na bubuyog. Walang lingon-lingon sa pagtakbo ang dalawa. Subalit, hindi sila nakaligtas sa kagat ng mga bubuyog. Nakagat si Omar sa ilong at si Emma naman ay sa kanyang tenga. Tig-isang kagat man ang kanilang napala mula sa umataking bubuyog, ay nag-iwan naman yun ng sakit na may kasamang pangangati. Nakatakas naman sila at nakabalik na sa kani-kanilang mga bahay.
O hayaan! Iyan ang napapala ng isang makulit na bata! Kung bakit naman kasi pati bahay ng bubuyog ay pinakikialaman nyo ni Eman? Lo, napagtripan lang naman po namin eh. Di natikman mo ngayon ang bunga ng pagtitrip nyo. Ikaw na bata ka, hindi ka talaga nadadala. Ayaw mong magtanda. Lolo naman, ito na nga namamagaan na nga ang ilong ko. Pinagagalitan niyo pa ako. Bagay naman pala sa'yo ang namumulat na mamagang ilong eh. Para kan si Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Yung usa ni Santa Claus. Okay lang po kung ako po si Rudolph. Kayo naman po si Santa Claus. Dahil malaki ang tiyan niyo, Lolo Ruming. Yun nga lang, kayo ang version ni Santa Claus na walang dalang-dalang regalo dahil wala kayong pera. Aba, lokong bata ito ah. Kapag nagkaroon ako ng pera, makikita mo. Aba, kailan naman po mangyayari yun? Sana po mangyari na po kagad. Asaran at pikunan ay pangkaraniwan na lamang sa maglolong Ruming at Omar. Dahil doon ay lalong napapalapit sila sa isa't isa. Samantala, iba naman ang eksena kina Eman at Lola Pasing. Yan ang napapala. Matigas kasi ang ulo mong bata ka. Kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo. Kaya yan ang napapala mo. Lola naman masakit na nga po yung tenga ko Parang gusto ko na nga pong tanggalin yung tenga ko. Namamagaan na nga dahil sa kagat ng bubuyog. Piningot niyo pa. Abay, tama lang sa'yo yan. Dahil hindi ka marunong sumunod sa akin. Nakatulog lang ako saglit Kung saan ka na nakarating tapos ganyan pa ang itsura mo pagbalik mo dito sa bahay. Namamagaan ang tenga dahil sa kagat ng bubuyog. Aba, Justin, bata ito. Bakit kasi pati bahay ng bubuyog ay pinakikialaman nyo ni Omar? Lola, ang importante po dun nakauwi pa rin naman po ako. Sa kakagat lang naman po to ng bubuyog Hindi naman po ako mamamatay dito Hindi mamamatay. Paano kung makamandag na bubuyog ang kumagat sa'yo? Baka natigok ka ng bata ka. Abay, teka nga pala. Ang ipinagtataka ko lang, bakit masyadong napatagal ang tulog ko? Dati naman kapag umiidlip ako ng gano'n ay mga 1 oras lang. Pero nakatulog pala ako ng halos 5 oras. Baka naman po, dahil malamig lang ang panahon, Lola. Hindi dun yon. May duda ako Hindi kaya may kung ano kang nilagay doon sa Diyos na ipinainom mo sa akin, lintik ang bata ka? Oy, Lola, huwag kayong ganyan Namimintang kayo, masama po yan. Nako kang bata ka. Malaman ko lang na may ginawa ka talagang kabulastugan. Makakatikim ka talaga sa akin, tandaan mo yan. Tatanggalin ko na talaga ang tenga mo. Unang gabi yun, nahawak ng magkaibigang Omar at Eman ang mutya ng bubuyog na natagpuan nila. Gabi na ay hindi pa makatulog ang mga ito. Nagpapaantok ang Lolo Ruming ni Omar. Si Omar naman ay nakahiga sa kanyang kama, ngunit hawak ang mutya at sinisipat-sipat pa ito. Kasing laki lang to ng tabletas na pinapainom sa akin ni Lolo Ruming kapag may lagnat ako. Parang mata lang ng isda. Paano ko kaya to gagamitin? Saka, paano ko malalaman ang bisa nito sa akin? Patuloy na tinitignan ni Omar ang mutya at pinipindot-pindot pa ng kanyang daliri habang nakahiga ito. Dahil sa pagpindot-pindot at pagpaikot-ikot ng mutya gamit ang daliri, ay nahulog ito. Nagkataon naman na nakanganganoon si Omar, kaya ito'y nashoot sa bibig ng bata. Dahil nakahiga, ay nagtuloy-tuloy sa kanyang lalamunan. Biglang napabangon si Omar at panay ang ubo, na bilaukan dahil sa mutya. Aray! Napabangon sa pagkakahiga si Lolo Ruming na nag-aalala sa kanyang apo. Oh, yari sa'yo. Oh, eto. Eto ang tubig, uminom ka. Uminom naman si Omar, kaya ang mutya ay tuloy-tuloy na niyang nalunok. Naku po! Patay! Wala na! Anong patay? Anong wala na? Ano yung sinasabi mo, Omar? Kuwan po, Lolo.
Yung ano po, yung candy po nalunok ko. Justin, bata ito. Matutulog na lang, nagkikendi ka pa. Tapos nakahiga ka pa. Talagang malulunok mo yon, mabubulunan ka talaga. Paano na kaya yun? Paano ko ba iluluwa to? Ba't may luluwa? Matutunaw naman yun sa tiyan mo. Hindi na nakakibo pa si Omar. Hindi kasi niya kayang ipaliwanag at sabihin sa kanyang lolo kung ano ba talagang nangyari. Lalo na't hindi pa niya nababanggit dito ang tungkol sa mutya na kanilang nakita. Samantala, sa kabilang bahay, nag-iisa si Eman sa harap ng kubo. Ayaw pa niyang matulog, kaya naupo muna ito doon. Naisipan niyang kunin sa bulsa ng kanyang short ang kakambal na mutya na nakita nila ni Omar. Nilaro-laro sa kanyang palad at masusing pinagmamasdan ni Eman. Namamangha siya sa kakaibang kulay nito. Kung purong makintab na puti ang mutya na hawak ni Omar. Ang hawak naman ni Eman ay mutya na may batik-batik na itim at mas malabo ang pagkaputi nito. Gaya ni Omar ay nagtataka rin si Eman kung paano nila ito magagamit at anong bisa ang idudulot nito sa kanila. Habang hawak at pinagmamasdan ni Eman ang mutya ng bubuyog na nasa kanyang kamay, ay narinig niya ang yabag at pagtawag sa kanya ni Lola Pasing na papalapit na sa kanya. Nataranta si Eman. Sa halip na itago nito ang hawak na mutya sa kanyang short, ay isinubo niya ito. Nag-alala siyang baka makita ng kanyang lola ang kanyang mutya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag, kaya pinili niyang itago sa loob ng bibig ang mutya. Kaya nga lang, nang makalapit ang kanyang lola sa kanya, ay may mga itinanong ito. Nawawala kasi yung alampay kong itim. Nakita mo ba? Umiling lang si Eman sa kanyang lola. Alam ko kasi, ipinatong ko lang yun sa may lamesa. Ikaw ang huling gumamit ng lamesa dahil kumain ka, di ba? Nasaan yung alampay na ipinatong ko doon? Nakita mo ba? Hindi makasagot si Eman dahil nakasubo sa bibig niya ang mutya. Subalit makulit ang kanyang lola at paulit-ulit ang tanong nito sa kanya. Magagalit ito kapag hindi pa rin siya sumagot. Napilitan si Eman na ibuka ang bibig upang magsalita. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay dumulas sa bibig niya ang mutya at tuluyan itong nalunok. Uubo-ubo si Eman dahil sa nangyari. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala po. Wala po, Lola. Ano bang kinakain mo? At nalunok mo na yata? Ano po, Kwan po. Nasamid lang po ako sa paglunok ko po ng laway. Pero okay na po ako, Lola. Okay lang po ako. Okay na po ako, Lola Pasing. Aba, sandali lang. Namumutla ka yata. Napapano ka ba, bata ka? Wala po. Ayos lang po talaga ako. Sige po. Tara na pong matulog. Inaantok na po ako eh. Abay, sige. Mabuti pa nga. At bukas ko na lang hahanapin yung alampay ko. Kapwa hindi makatulog ang dalawang bata ng gabing yon dahil sa pagkakalunok nila ng mutya ng bubuyog. Halos mag-uumaga na nang dalawin sila ng antok. Pareho ding nagkaroon ng panaginip ang dalawang bata. Sa panaginip ni Omar ay nasa maliwanag siyang lupain. Subalit nag-iisa lamang siya roon. Palakad-lakad siya at hindi niya batid ang kanyang pupuntahan. Samantalang kabaligtaran naman ang panaginip ni Eman. Nasa madilim siyang lugar. Halos wala siyang makita. May mga nararamdaman siya at naririnig na ingay na tila nakakatakot at nanunuot yon sa kanyang katawan. Kaya sa paggising ni na Omar at Eman kinabukasan, hindi na maalis sa kanilang isipan ang kanilang panaginip na hindi nila ganap maunawaan kung ano ang ibig sabihin at kung meron mang yun nais, ipahiwatig. Masigla ang pakiramdam ni Omar kinabukasan. Maaga siyang bumangon at ang dating ginagawa ng kanyang lolo Ruming na paghahanda ng kanilang almusal ay si Omar ang siyang gumawa. Nilinis din niya ang mga naiwang hugasin, nagwalis sa kusina at nagligpit ng mga kalat. Kaya naman nang magising si Lolo Ruming ay gano'n na lang ang pagtataka nito. Aba,
Ikaw lang mag-isang gumawa niyan. Nagluto, naglinis, nagligpit, at pati ang mga tapayan natin. Puno na rin ang tubig. Aba, nakabibigla naman yata to. Opo, Lo, tama po kayo. Ako nga po ang tumapos po ng lahat ng yan. Bakit ayaw niyo po ba nun? Wala na po kayong gagawin? Hindi naman, Apo. Natutuwa nga ako eh. Ako'y nagtataka lamang. Halika nga rito, Apo. Lumapit si Omar sa kanyang lolo. Idinampi ang kanyang kamay sa leeg at noo ng apo. Aba, hindi ka naman mainit. Mukhang ayos naman ang pakiramdam mo. Malamig ka pa sa nguso ng pusa eh. Lolo naman, ayos na ayos po ang pakiramdam ko, no? Wala po akong sakit. Basta, nagtataka pa rin ako. Para kasing may himala. Kumain na lang po tayo, Lolo. Kalimutan niyo na po yung mga himala-himala na yan. Samantala, silipin naman natin ang kaibigan ni Omar. Natutulog pa si Eman ng mga sandaling yon. Kaya naman uminit na ang ulo ng kanyang lola Pasing. Pinuntahan ito sa kanyang tinutulugan si Eman. Ilang ulit na palo ng tsinelas ang ipinatikim nito sa apo. Jaski ka talaga, bata ka. Nasanay ka na ng ganyan. Tanghali na namamaluktot ka pa riyan, batugan ka. Ano ba kayo, Lola? Wala kayong respeto sa natutulog. Ano ka mo? Ako pa kayo na walang respeto. Abay lintik na bata re ah. Hindi ka man lang bumangon na maaga at tulungan ako sa mga gawaing bahay. Naantok pa po ako eh. Ano po ba yun? Talagang ayaw mo ba bumangon? Lalo yatang nagiging matigas ang ulo mo ngayon, Eman ah. Yan bang napapalabo sa pagsama-sama doon sa apo ni Roming? Natututo kang sumagot-sagot at maging matigas ang ulo. Oh, si Omar na naman po nakita nyo. Huwag niyo po siyang idamay. Wala naman po siya dito eh. Nakaka-bad trip naman kayo, Lola. Aba, Jaskin, bata ito ah. Ako pa talaga ngayon ang bad trip. Lokong bata ka. Ganyan ka na makasagot sa akin ngayon. Kapag hindi ka pa bumangon dyan, hindi lang palo ng tsinelas ang ipapatikim ko sa'yo, kundi 2x2 na ang ihahataw ko sa'yo. Tignan natin. Tinatakot niyo pa talaga ako eh. Di subukan niyo. At baka makalimutan kong lola ko kayo. Nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala si Lola Pasing sa naging sagot ng apo. Unang pagkakataon na sumagot ng ganun sa kanya si Eman, kaya hindi siya makapaniwala at labis niya yung ipinagtaka. Dahil nga sa pagbabago ng ugali ng apo, ay hindi napigilan ni Lola Pasing na pumunta sa bahay ni na Lolo Ruming. Kailangan niya itong makausap. Hoy, Roming! Roming, lumabas ka riyan! Mag-usap tayo! Roming! Roming, lumabas ka riyan! Lumabas ng bahay si Lolo Ruming na tila naiirita sa pagsigaw ni Lola Pasing. Kasama nitong lumabas si Omar. Ikaw ba'y tumatanda na ng paurong Pasing? Bakit ka nag-iiskandalo dyan? Nagsisisigaw ka na para ka nasa bundok. Kahit hindi ka sumigaw, maririnig naman kita. Dahil hindi pa ako bingi. Bakit? Ako ba'y bingi ha? Yun ba ang gusto mong palabasin? Wala akong sinabing ganon. Ano ba problema mo at napasugod ka rito? Iyang apo mo, kung ano-anong tinuturo sa apo ko si Eman, nagiging palasagot at matigas ang ulo. Masamang impluwensya ang apo mo sa apo ko. Sandali lang. Paano mo nasabing may masamang tinuturo si Omar sa apo mo? Sinabi ba niya? Hindi. Pero ang laki ng pinagbago ng ugali ni Eman. Samantalang yung apo mo lang ang laging kasama nun. Teka lang po, Lola Pasing. Wala po akong masamang itinuturo po sa kaibigan ko. Texman po. Hoy, ikaw na bata ka. Huwag kang sumabat ha. Hindi kita kinakausap. Nagpapaliwanag lamang ang apo ko, Pasing. Hindi ko kailangan ng paliwanag niya. Manang-mana talaga ang apo mo sa kasamaan ng ugali mong buwisit ka. Mga manloloko! Abay, teka. Ba't naging manloloko ako? Akala ko ba itong apo ko ang problema mo? Ngayon bakit galit ka sa akin at sinasabi mong manloloko ko? Basta. Kaya hindi pa tayo tapos, Ruming. Humanda ka. Anong hindi pa tapos? May chance pa tayo magkabalikan, ganun ba? Yun ba ang ibig mo sabihin?
Ay, sabi ko na nga ba, naghihintay ka lang. Buwisit ka! Hindi yun ang tinutukoy ko na! Kung ano-ano sinasabi mo matanda ka! Ay, nako! Makaalis na nga! At lalo lang masisira ang araw ko sa hayop na ito! Gusto mong pagandahin ko ang araw mo? O heto, saluin mo ang aking flying kiss. Mwah! Wah! Wah! Ay! Ang sama ng lasa ng flying kiss mo! Ay, Diyos ko! Lasang panis! Ay, kunwari ka pa lasang panis at sabihin mo, sobrang tamis. Ganon! O heto naman ang ibibigay ko sa'yo. Flying kick! Hiya! Nagpakawala ng tadyak si Lola Pasing. Aray ko! Aray! Ang taas mo pala sumipa, Pasing! Aray ko din! Aray! Nabali yata ang buto ko sa balakag. Aray ko pa! Ay, sandali lang. Tutulungan kita, Pasing. Hindi! Bitiwan mo ako, Ruming. Huwag mong mahawak-hawakan ng bewang ko, bastos ka! Madyakis kang matanda ka! Ayaw mong hawakan kita. O, ayan! Bumagsak sa lupa si Lola Pasing. Hayop ka talaga, matanda ka! Mapanakit kan talaga kahit kailan! Wala kang kwentang lalaki! Manloloko na! Mapanakit pa! Bago pa mapunta sa kung saan ang pagtatalo ng dalawang matanda, ay hinila na ni Omar ang kanyang lolo Ruming pabalik sa loob ng bahay. Nagpilit namang bumangon si Lola Pasing upang umuwi na ito na nagpupuyos sa galit. Sa kabilang dako, sa lugar na kinaroroonan ni Manuela at Bartolo, unti-unti nang nawala ang pamamaga ng katawan at muka ni Bartolo na pinupog ng mga bubuyog. Ring manatili ka lamang dito sa bahay, Bartolo! Sayang ang oras! Alam ko naman po yun, Madam Manuela. Kaya nga kailangan ko ng kumilos upang magawa ko ng inyong ipinag-uutos. Abay dapat lang, dahil sayang ang bawat oras. Hindi tayo nagpunta sa baryong ito nang wala tayong gagawin para sa kapakanan ng ating lahing aswang. At kung mahihirapan ka para sa mga ipinag-uutos ko, sabihin mo na kagad sa akin para humanap ako na makakatulong mo. Gagawin ko po yun, Madam. Huwag po kayo mag-alala. Dapat nang maiparamdam na mas powerful ang mga aswang na kagaya natin na tayong may karapatang mamalagi dito sa Earth, lalo na sa baryong ito. Ipapakalat natin ang ating lahi. Dapat ang lahi ng mga tao ang siyang maubos at paramihin ang lahing aswang, lalo na ang mga kauri ko na magagandang aswang, mga beautiful. Bongga, di ba? Kaya ng gabing yon, ay minsan pang naggasik ng lagim ang mga kampon ni Manuela sa pangunguna ni Bartolo. Ang bawat biktima na mapapatay ay dinadala kay Manuela upang pigain ang dugo na ginagamit niya upang mapanatiling sariwa at bata ang kanyang katawan. Isa yon sa naging kasunduan nila ng Hari ng Dilim. Ang bawat dugong dadanak ay magbibigay ng kabataan kay Manuela. Dahil sa naging pagsalakay ng grupo ng aswang sa Baryo Balimbing, ay naghatid ito ng matinding takot sa mga naninirahan doon. Kasama na sa nag-alala ay si Lolo Ruming para sa apong si Omar. Sapagkat may pupuntahan ng matanda, kaya nagbili na lamang ito sa apo na iwasang lumabas-labas ng bahay, lalo na kung hindi agad siya makakauwi. Tanging pagsang-ayon lang ang naging tugon ni Omar dahil hindi niya maaaring kontrahin ang kanyang lolo, kundi ay magagalit ito sa kanya. Subalit nang wala na si Lolo Ruming, ay hindi napigilan ni Omar ang lumabas ng bahay. May hindi siya maipaliwanag na nararamdaman na humihila sa kanya upang lumabas at magtungo sa kakahuyan. Naalala niya ang pagkakalunok niya sa mutya ng bubuyog. Marahil may kinalaman dun ang nangyayari sa kanya. Nakarating sa may kakahuyan si Omar. May narinig siyang taong sumisigaw. Parang otomatikong kusang gumalaw ang kanyang katawan at hinanap ang pinagmumulan ng sigaw. Magnanay na tumatakbo ang kanyang nakita at hinahabol ng isang uri ng kakatwang nilalang. Isa tong uri ng aswang gabunan na may masamang plano
sa mag-inang hinahabol. Hinarap ni Omar ang halimaw na nakita. Wala siyang anumang sandatang dala ng pagkakataong yun, subalit kakaiba ang kanyang nararamdamang lakas. Nakipagpambuno siya sa kampo ng kadiliman. Nagtaka rin si Omar sa pambihirang kakayahan at lakas niya para harapin ang isang nilalang na mas malaki sa kanya at nagawa niya itong talunin. Kitang-kita na mag-ina kung paano pinatay ni Omar ang aswang na nakaharap nito. Agad na nakarating yun sa kaalaman ng kanyang lolo Ruming. Ayaw paniwalaan ng matanda ang balitang nakarating sa kanya, kaya inalam niya mismo yun kay Omar. Apo, magsalita ka na kagad sa akin dahil ayokong ako pa ang mauhuli para malaman ang totoo. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Pasensya na po, Lolo. Baka kasi hindi niyo po ako paniwalaan eh. Bakit naman ako hindi maniniwala? Ngayon, gusto kong malaman, ano ba talaga ang nangyari? Hindi na nagawa pang ilihim ni Omar ang totoo sa kanyang lolo Ruming. Kaya isinalaysay na lamang nito sa kanyang lolo ang detalye tungkol sa pagkakaroon niya ng kakaibang lakas mula sa mutya ng bubuyog. Maging ang pagkakaroon din ni Eman ng mutya, nakakambal ng mutyang taglay ng kanyang apo. Dalawa pala kayong pinalad na makasumpong ng mutya ng bubuyog. Opo, Lolo. Nagbabaka sakali lang po, pero hindi namin inasahan na makakakita kagad kami. Wala na akong magagawa dahil taglay mo na yan, apo, at nasa loob na pala ng iyong katawan. Kaya maging handa ka na lang sa magiging epekto sa buhay mo ng mutya na yan. Handang-handa po ako, Lolo. Ako po ang mangangalaga sa mga taga-baryo upang walang masamang mangyari sa kanila. Ililigtas ko po sila mula sa mga aswang at sa iba pang kampo ng dilim na ibig pong manggulo dito sa baryo natin. Tama yun, apo. Yun ang gawin mo. Dahil bahagi yun ng obligasyon mo bilang tagapag-ingat ng mutya. Dahil maunawain si Lolo Ruming, kaya naging magaan para kay Omar na ipaalam ang tungkol sa mutya. Sa kabilang dako naman, ay tila naging problema ni Lola Pasing si Eman. Eman, ang aga-aga kung saan ka na naman nagpunta. Naman ngayon sa inyo. Aalis ako kung kailan ko gusto. Masyado nyo akong pinakikialaman. Aba, at talagang marunong ka na sumagot. Nagiging matigas na talaga ang ulo mo. Nagbago ka na, Eman. Paano hindi ako magbabago? Lahat na lang ng galaw ko pinakikialaman nyo. May sarili akong pag-iisip, Lola Pasing. Anong gusto mong bata ka? Pabayaan kita? Mabuti sana kung lahat ng ginagawa mo ay tama. Gaya ngayon, umalis ka nang hindi nagpapaalam. Tapos kapag tinatanong kita ay nagagalit ka. Gawaing matinubay ang bata ka. Ewan ko po sa inyo. Puro kayo satsat. Nakakairiti lang kaingayan nyo. Diyan na nga kayo. Aalis ka na naman. Saan ka pupunta? Abay, salbahing bata ito ah. Hindi na ako pinansin. Tuloy-tuloy nang umalis. Ano ba nangyayari sa apo ko? Bakit lalo siyang nagiging pasaway at ngayon nagiging bastos na siya? Baliwala na yata ako sa kanya. Hindi na niya ako ginagalang. Nagtungo si Eman sa lugar na madalas na pinupuntahan nila ng kanyang kaibigan. Doon muna siya magpapalipas ng oras. Ang totoo, hindi lang si Lola Pasing ang nagtataka sa kinikilos at ugali ni Eman, kundi maging siya mismo. Hindi rin niya maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya. Napasama ako ang loob ni Lola Pasing. Kaya lang, kapag pinagtataasan niya ako ng boses, naiinis kagad ako at hindi ko gusto na pinagagalitan at pinakikialaman niya ako. Hindi ko rin kaya kontrolin ang sarili ko na sagot-sagutin siya at bastusin. Bakit ganon? Ano ba itong nangyayari sa akin? Nag-iisa at nag-iisip si Eman ng mga sandaling yon nang di niya namalayan ang paglapit ng kaibigang si Omar. Ginulat siya nito. Bulaga! Sabi ko na nga ba, nandito ka lang, Chong eh. Buwisit ka naman oh, nanggugulat ka eh. Kung saktang kaya kita dyan, nakakairita ka ha. Pambihira naman to. Yun lang, nagalit ka kagad. Dati ko namang ginagawa sa iyo yun ah. Ang gulatin ka, di ba? Dati yun, ayoko na ngayon. Nakaka-bad trip eh. Okay, sige na, sige na. Sorry na, patawad. Ikaw naman masyado kang high blood.
Ay, siya nga pala, Chong. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano ba yun? Sabihin mo na. Ang dami mong pasakali eh. Oo, ito na nga. Ano kasi? Nasubukan ko na ang bisa ng mutya ng bubuyog na nalunok ko. Nagbigay sa akin ng kakaibang lakas yun. Ang totoo, may iniligtas akong magnanay na inaatake ng aswang. Ang astig, Chong! Nagawa ko siyang talunin gamit lamang ang mga kamay ko. Kahit wala akong dalang sandata. Tama nga yung mga lalaki, Chong. May kapangyarihan ng mutya ng bubuyog. Saka, nasabi ko na rin to kay Lolo Ruming ko. Ang sabi nga niya, may binibigay talagang kakaibang power ang mutya eh. Eh ikaw ba, Chong? Di ba? Nasabi mong nalunok mo rin yung kakambal na mutya? Ano bang nararamdaman mo? Ganon din ba? Lumakas ka rin ba? At nagpiling superhero ka rin ba? Hindi agad nakasagot si Eman. Kumapaka pa siya sa isip niya nang sasabihin sa kaibigan, sapagkat ang totoo ay hindi katulad ni Omar ang kanyang nararamdaman, kundi ang sa kanya ay pagiging magagalitin, mainitin ang ulo, bastos, at kawalan ng respeto. Noon naisip ni Eman na yun nga kaya ay dahil sa mutya ng bubuyog na nalunok niya. Pero bakit ganun? Kambal na mutya ang nakuha nila, subalit magkaiba ang naging resulta sa kanila. Hindi niya masabi yon sa kanyang kaibigan. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit natahimik ka na yata? Sabi ko, kung ano naging epekto sa'yo ng mutya ng bubuyog. Ha? Kwan. Wala pa. Aalamin ko pa lang. Bakit ganun? Eh di ba kambal na mutya naman yung nakuha natin? Sa akin, naramdaman ko na ang epekto. Tapos sa'yo wala pa. Eh wala pa nga eh. Bakit ba ang kulit mo? Ano ba magagawa ko kung wala pa? Eh wala pa nga. Oh, ba't galit ka na naman kagad? Nagtatanong lang naman yung tao eh. Bad trip ka kagad. Tinalikuran ni Eman si Omar. Iniwan nito ang kaibigan. Oh, sandali, saan ka pupunta? Hoy, ba't aalis ka na? Eman! Hala, ano nangyari sa isang yun? Nagsuplado na. Hindi na ako pinansin. Para namang may regla si Eman. Ang daling uminit ng ulo. Ay naku, bahala na nga siya sa buhay niya. Baka may sumpong lang ang kaibigan ko. Samantala, hindi pa umuwi ng bahay si Eman. Ayaw din niyang gawin yun dahil tsak magtatalo na naman sila ng kanyang lola. Kaya tumambay siya malapit sa ilog. Na bad trip din siya sa kaibigang si Omar dahil sa mga pagtatanong nito. Kaya lang, kapag nag-iisa na si Eman, sa kanya naiisip na mali siya. Masyado nga nagiging mainitin ang ulo ko ngayon. Kaya lang hindi ko talaga mapigilan. Dahil nga siguro sa mutya ng bubuyog na nalunok ko. Pero bakit ganun? Magkaiba ang epekto sa aming dalawa. Magaganda mga sinasabi ni Omar tungkol sa mga nangyari at nararamdaman niya. Pero sa akin, puro pangit at masasama. Nasa gitna ng pag-iisip si Eman nang biglang may tumakip sa kanyang muka at may naamoy itong nakakahilo na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Binuhat siya ng nilalang na yon. Samantala, labis nang nag-aalala si Lola Pasing sa hindi pag-uwi ng apong si Eman. Kahit naiinis siya sa apo dahil sa kawalan nito ng respeto at pagsagot-sagot sa kanya, ay hindi pa rin niya matiis na pabayaan ito. Kaya nagtungo siya sa bahay ni Lolo Ruming upang ipagtanong si Eman dahil alam niyang si Omar ang matalik na kaibigan nito at madalas nakasama. Hoy, bastos na matanda! Pauwiin niyo ang apo ko! Huwag mong konsintihin! Hoy, Romeng! Pauwiin niyo ang apo ko! Aba, ano ba sinasabi mo, Pasing? Saka ba't kung magsalita ka parang sigurado ka na narito ang iyong apo? Di nga ba? Nandyan siya at itinatago niyo ang apo ko! Lola Pasing, wala po rito si Eman. Kanina po nagkita kami po doon sa may tambayan po namin. Pero umalis din po siya. Nagalit po kasi sa akin eh. Di ko nga po siya maintindihan. Madali po siyang mainis. Nagtatanong lang naman po ko. Tapos, basta na lang po siyang umalis at hindi na po ako pinansin. O ano? Nakita mo na, Pasing? Yang apo mo ang wala sa ayos. Mainitin pala ang ulo. Alam mo ba, Omar, kung saan nagpunta ang apo ko?
Hindi nga po eh. Kasi nababad trip daw po siya sa akin. Di ko nga po siya maintindihan. Parang lagi po siyang galit. Dati naman po hindi po siya ganun eh. Malamang, nagmana dito sa kanyang lola na mainit palagi ang ulo na parang laging inuurungan ng regla. Parang leon na nabubuang. Hoy! Anong inurungan ng regla ang sinasabi mo, ha? Bakit? Hindi ka pa ba inuurungan ng regla? May period ka pa ba, ha? Wala ka na ron. Ikaw talaga, Ruming, kahit kailan ka. Bastos! Manloloko! Ha! Buwisit! Diyan na nga kayo maglolo. At baka pagbuhulin ko pa kayo dalawa. Nako! Iba talaga kapag matandang hindi pa nakakatikim. Mainitin ang ulo. Hayon, tinalikuran tayo. Nag-walk out na. Tapos, pati po sa akin nagalit. Lolo, ano po ba yung ibig niyo pong sabihin na hindi pa po nakakatikim kaya mainitin ang ulo? Ano po ba yung hindi pa natitikman ni Lola Pasing? Ayun ba? Sumang hilaw na walang balot. Po, meron po ba nun? May suman ba na hindi nakabalot? Nakong bata ka, tama na nga kakausisa mo. Pero teka lang, kung hindi pa umuwi ang kaibigan mo, abay siyang kaya nagpunta yon? Napaisip at napakamot na lang ng kanyang ulo si Omar dahil hindi rin niya kayang sagutin ang tanong ng kanyang lolo Ruming. Samantala, nagising na si Eman at palingalinga siya sa lugar na kanyang kinaroroonan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Laking pagtataka niya nang makita na nakakadena ang isa niyang paa. Agad niyang pinakiramdaman ang kanyang sarili. Hinawakan ng leeg, tinignan ang katawan niya at mga braso. Naisip niya na baka kung ano ang ginawa ng nilalang na kumuha sa kanya. Subalit natiyak niyang buong-buo pa rin siya at walang sugat. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may mga yabag na lumapit sa kanya. Napaurong siya nang makita ang kanyang mga kaharap. Pamilyar sa kanya ang isa sa mga ito. Nakita na nila yon ng kanyang kaibigang si Omar. Namumukhaan kita. Ikaw yung... Oo, ako nga yun, bata. Ang nakita nyo ng kaibigan mo na pinagpiestahan ng mga bubuyog ang muka. Aba. Kung ganun pala, Bartolo, siya yung bagets na sinasabi mo sa akin. Oo, madam. At ngayon nga ay narito na po siya sa inyong harapan. Sayang nga lang, hindi ko nakita ang kaibigan niya. Sana'y dalawa silang may hahandog ko sa inyo. Teka. Anong gagawin niyo sa akin? May masama kayong plano, no? Papatayin niyo ako, no? Gagawin niyo akong pagkain, no? Bagets, mukha ba kaming mga halimaw? Sa pretty kong ito? Halimaw sa tingin mo? Ganyan ang mga halimaw eh. Nagkukunwaring maganda at mabait. Tapos, magbabago ng anyo. Nagiging isang halimaw. Bright ka pala, Bagets, ha? Gusto kita. Gusto ko ang katalinuhan mo. Pakawalan niyo ako rito. Hindi ako papayag na patayin niyo ako at gawing pagkain. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Nagwala sa galit si Eman. Subalit dahil limitado ang kanyang kilos dahil nakakadena ang kanyang isang paa, ay wala siyang nagawa. Subalit dahil naman sa nagpupuyo sa galit ang bata, ay may pagbabagong nakita sina Manuela at Bartolo kay Eman. Unti-unting umitim ang katawan nito at nagkaroon ng maliliit na balahibo. Ang muka ay kumulubot na nakakatakot. Naging tila taong bubuyog si Eman. Sa halip na matakot sina Manuela at Bartolo, ay nasiyahan pa sila. Tuwang-tuwa sa nakitang pagbabago ng bata. Dahil sa pagkakataong yun, ay meron din silang naramdaman. Ay! Bongga! Katulad ka namin, Bagets. Isa ka ring halimaw. Hindi ka man isang aswang, subalit iisa lang ang ating misyon, ang maghatid ng takot sa mga tao. Tama ka, madam. At dahil nasa poder natin ang Bagets na yan, gawin natin siyang alagad. Salinan mo ng kapangyarihan mo para maging kasama natin sa pag-aasik ng lagim. Malaki ang pakinabang natin sa kanya, sigurado. Tama ka, Bartolo.
Sang-ayon ako sa naisip mo. Hoy, ikaw Bagets, mula ngayon, magiging kasama ka na namin. Pare-pareho tayong kikilos para magdala ng kilabot sa lugar na ito. Uubusin natin ang mga naninirahan dito at papalitan sila ng mga aswang. Sandali! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit! Hoy, ikaw Bagets ha? Huwag ka na mag-inarte dahil pare-pareho lang ang likaw ng ating mga bituka. Gamit ang itim na kapangyarihan, ay ipinasa ni Manuela kay Eman ang bahagi ng kanyang pagiging masamang nilalang. Walang nagawa si Eman, kundi ang tanggapin yon, lalo na't mas malakas ang tawag ng kasamaan sa kanyang katawan dahil sa mutyang nalunok niya na nagbigay ng negatibong pagbabago sa kanyang pagkatao. Sadyang hindi maganda ang idinulot ng mutya na nakuha ni Eman. Kung ang kay Omar ay kabutihan ang dulot nito, sa kanya ay kasamaan. Ipinagtanong-tanong pa rin ni Lola Pasing ang tungkol sa kanyang apo. Subalit isa man sa kanyang mga nakakausap ay walang masabi sa kinaroroonan ni Eman. Kaya labis na kalungkutan ang nararamdaman ng matandang babae. Kahit kasi pasaway ang kanyang apo, ay hindi pa rin niya hahangarin na may masamang mangyari dito. Nang sumunod na araw, ay nagtungo si Omar sa lugar na paboritong tambayan nila ni Eman. Nag-aalala na rin siya sa kanyang kaibigan. Hindi na rin ito nagpapakita sa kanya. Naisip niya na baka nagtatampo lang dahil hindi maganda ang nangyari nang huli nilang pagkikita. Habang nakaupo si Omar sa isang nakatumbang puno, ay naramdaman niyang may yabag na paparating mula sa kanyang likuran. Nilingon niya yon, napangiti siya ng malaki nang makita ang kaibigan niyang si Eman. Yun! Sabi ko na nga ba darating ka, Chong eh. Subalit ang ngiti niya ay hindi ginantihan ni Eman. Seryoso ang mukha nito, kaya napakunot ang noo ni Omar na may pagtataka. Ganun pa man, lumapit si Omar sa kaibigan. Akma niyang aakbayan ito nang biglang hinila ni Eman ang kanyang kamay at pinilipit yon. Aray, aray! Aray, nasasaktan ako! Eman, ano ba? Buong lakas na napaikot ni Eman sa ere si Omar at malakas na bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala si Omar sa ginawa sa kanya ng itinuturing niya na matalik na kaibigan. Ano ba nangyayari sa'yo, Eman? Bakit ka ba nananakit? Wala kang pakialam! Bigla nitong sinakal si Omar. Nasa mukha ni Eman ang galit at nakakatakot na reaksyon na tila nasasapian ng masamang espiritu. Bitiwan mo ang leg ko! Eman, hindi ako makahinga! Bitiwan mo ang leg ko! Nasaktan si Omar kaya wala siyang ibang dapat gawin kundi ang iligtas ang kanyang sarili. Hinawakan din niya sa leeg si Eman. Mas malakas, mas matindi. O ano? Akala mo ikaw lang ang marunong manakala? Heto! Nasaktan si Eman, kinapos sa paghinga, hanggang sa magpangbuno ang dalawang bata. Makikita na tila wala sa sariling katinuan si Eman. Ang tanging nais nito ng pagkakataong yon ay gawan ng masama si Omar, ang saktan ito at patayin. Nasa ganong sitwasyon ang dalawang bata na nagpapangbuno nang biglang dumating si Lola Pasing. Diyos ko! Ano ginagawa niyong dalawa kayo? Maghiwalay kayo! Huwag kayo magpatayan! Subalit tila walang naririnig ang dalawang bata. Halos magkapareho ang lakas na taglay nila, kaya walang isa man ang magpapatalo. Kumuha ng kaputol na sanga ng kahoy ang matandang babae at inihataw niya yon sa dalawang bata. Unang bumitiw si Eman. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa kaibigan at sumunod na rin si Omar. Subalit agad itong umalis at tumakbo papalayo. Apo! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Apo! Malayo na po siya, Lola Pasing. Bakit siya tumakbo? At saka parang hindi niya ako nakikilala. Ako rin nga po, Lola Pasing. Bigla na lang po siyang dumating dito at sinakal ako. Parang gusto po niya akong patayin.
Ano ba talaga nangyayari sa apo ko? Hindi ko rin po alam. Parang wala po siya sa kanyang sarili. Nagbalik si Eman sa lugar ni Manuela. Ganap nang nabago ng kapangyarihan nito ang isipan ng bata. Ginamit nila ito para sa kanilang masamang plano. Binigo mo ako, Bagets! Nangako ka na magdadala ka ng regalo para sa akin. Babawi na lang po ako, madam. Pagbigyan niyo na po muna siya, madam. Baka naninibago lamang. Ayoko lang na pinapaasa ako, Bartolo. Kilala mo ako. Masama akong magalit. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na lakad ni Bagets, sasamahan ko siya, madam. Hindi lang ikaw ang sasama, kundi ako rin. Matagal-tagal na rin kasi ako nagpapahinga. At kailangan magamit ko na uli ang aking mga pangil at matotoles na kuko. Tama kayo, madam. Iba pa rin yung kayo mismo mag-aasik ng lagim at hahanting ng inyong magiging pagkain. Mas masarap kumain na kayo nagpakahirap at hindi nyo iaasa sa inyong mga alagad. Alam ko yon, Bartolo. Kaya wag mo kong lecturan. Punyeta ka. Hindi kita teacher. Pasensya na po, madam. Nagpapaliwanag lang. Sige na. Magpahinga na kayo ni Bagets. Dahil bukas na bukas, magkakasama na tayong lalabas. Magbabanding tayo sa pag-aasik ng lagim sa baryong ito. Samantala, sa bahay ni na Omar at Lolo Ruming ay naikwento ng bata ang tungkol sa nangyaring inkwentro sa kanila ng kaibigan niyang si Eman. Ano ka mo, Apo? Gusto kang patayin ng kaibigan mo? Opo, Lolo. Hindi po talaga ako makapaniwala na nagawa po yun ni Eman sa akin. Kaya ibang Eman po yung nakalabang kong yun. Anong ibang Eman ang tinutukoy mo? Wala po siya sa kanyang tamang pag-iisip, Lolo. Maaari po may kumukontrol at nag-uutos sa kanya para gumawa po ng masama. At posibleng may kinalaman nga po yun sa nalunok niyang kakambal na mutya ng nalunok ko rin. Nagagamit ng kasamaan ng kaibigan mo, ibig sabihin. Ganun na nga po, Lolo Ruming. Saka, naaawa rin po kay Lola Pasing dahil nasaktan po siya nang bigla siyang talikuran ni Eman nang tawagin niya. Pag mutya na sinasabi mo, Apo, yun na nga ang may kagagawa nun. Dahil naaalala ko, ito'y nagpasalit-salit na rin ng kwento mula sa mga matatanda na kapag ang mutya na nakita ay kambal, asahan na hindi pareho ang ibibigay nitong bisa o kapangyarihan sa mag-iingat nito. Dahil kagaya nito, ang dilim at liwanag. Isa ay magbibigay ng kabutihan, subalit ang isa naman ay magdudulot ng kasamaan. Yung nakuha ko po ay mutya ng kabutihan ang ibinibigay at kaligtasan. Ganun na nga, Apo. Ngunit ang nakuha ng kaibigan mo ay kabaligtaran ng sayo. Hala, kawawa naman po pala si Eman, Lolo Ruming. Kailangan ko po siyang tulungan. Baka kasi kapahamak niya kung mananatili sa kanyang mutya, lalo na't gagamitin siya para maging masama. Tama ka, Apo. Ngayong kahigit na kailangan ni Eman. Samantala, sa kabilang dako ay naghahanda na sina Manuela at Bartolo upang lumabas para sa kanilang planong magasik ng kasamaan at kaguluhan sa baryo Balimbing. Pinuntahan ni Bartolo ang kinaroroonan ni Eman. Aba, wala siya rito! Nawawala si Bagets! Agad nagbalik si Bartolo sa kanyang Madam Manuela. Bakit, Bartolo? Anong nangyari? Madam, nawawala po si Bagets. Mukhang umalis po siya. Wala kang dapat ikabahala, Bartolo. Yun lang natataranta ka na? Madam, baka tumakas po siya eh. Tonto! Humina na naman ako kote mo. Hindi siya tatakas. Alamang, nainip lang yon at hindi na tayo hinintay. Baka nakakalimutan mo, nasa ilalim na siya ng aking powers. Kaya kontrolado ko na si Bagets, no? Hindi siya tatakas gaya ng sinasabi mo, hunghang. Madali ko siyang nakontrol
dahil naramdaman ko ang kasamaan ng espiritu na bumabalot sa kanya. Ibig sabihin, kakampi natin siya. Sorry madam. Nag-aalala lang kasi ako. Walang magagawa ang pag-aalala mo. Sige na, gora na tayo. Malamang, makikita din natin siya. Baka nga may magandang balita na siya. At marami na siyang naging biktima. Marami nang tinakot at pinatay ng mga taga rito sa baryo. Sa kabilang dako, hindi na napanatag si Lola Pasing dahil sa mga nangyayari. Hindi pa rin niya makalimutan ang malaking pagbabago ng ugali ni Eman. Ngayon niya napagtanto na may kakaibang nangyayari sa kanyang apo. Lalo na't maging ang matalik na kaibigan ay nais ng gawan ng masama. Minsan pa'y lumabas ng bahay si Lola Pasing. Kailangan makita niya muli si Eman. Hindi naman siya nabigo dahil sa pagpunta niya sa lugar na madalas na pinupuntahan ng kanyang apo ay nakita niya ito roon. Eman apo, salamat at nagkita tayo uli. Kailangan tayo mag-usap. Ano ba nangyayari sa iyo, apo? Nandito ang lola. Makikinig ako sa iyo. Alam kong may mabigat kang problemang dinadala, apo. Hindi nagsasalita si Eman, kundi nakatingin lang ito sa matandang babae. Ang pangkaraniwang tingin ni Eman ay napalitan ng mabalasik na tingin. Nagsalubong ang kilay at gumalaw-galaw ang tenga. Naging mabangis ang itsura ni Eman. Hindi pa rin nagsasalita, kundi atungal ang maririnig. Tila mabangis na hayop na sinunggaban si Lola Pasing. Sinakal ang leeg nito. Apo! Eman, apo! Huwag mo akong sakalin! Maawa ka! Bakit mo to ginagawa sa akin, apo? Tila walang naririnig ang batang nanlilisik ang mga mata na tila nag-aapoy. Habang nagaganap ang ganoon, ay dumating bigla si Omar na nagtungo rin sa lugar na yon. Eman! Eman, Chong! Anong ginagawa mo sa lola mo? Ano ka ba? Maawa ka sa kanya! Huwag mo siyang saktan, Chong! Matalim na tumingin si Eman kay Omar. Nanlilisik ang mga mata. Binitiwan nito si Lola Pasing at nilipat ang atensyon sa kaibigang si Omar. Umatake si Eman at sinunggaban si Omar. Nanlaban ito. Hindi rin pangkaraniwan ang lakas ng bata. Habang inaatake ni Eman ang kaibigan, ay nagbago ang anyo nito. Nagbago ang kulay ng balat. Nangitim na tinubuan ng maliliit na balahibo. Nakakakilabot ang anyo, nakagaya ng sa isang bubuyog. Nagpambuno ang dalawa. Gumulong-gulong sila sa lupa. Man, may kumokontrol nga sa'yo! Hindi na ikaw ang kaibigan ko! Bitiwan mo ako! Hindi ka magtatagumpay! Matindi ang naging pag-aaway ng dalawa dahil alam ni Omar na nasa panig siya ng kabutihan at para sa kaligtasan ang mutyang taglay niya. Hindi siya dapat magpatalo sa lakas na kumukontrol kay Eman na galing sa kasamaan. Hindi ako magpapatalo sa'yo! Ginawa ni Omar ang buong makakaya niya hanggang sa nahigitan niya ang lakas ni Eman. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Inindayon ng bata na naging bubuyog. Isa pang suntok ang ibinigay ni Omar. Humandusay sa lupa ang kalaban. Mabilis ang panghihina. Gusto sana ni Omar na ibigay na ang katapusan sa kaaway na nasa kanyang harap. Kaya lang, naisip niyang yun nga pala ang kanyang matalik na kaibigan na si Eman. Samantala, ang labanang yun ay napanood pala ni Manuela at Bartolo na naroroon na rin sa lugar. Hindi sila papayag na magapi si Eman, lalo na't pakikinabangan nila ito, kaya nagbago ng anyo sina Manuela at Bartolo. Naging mga aswang sila. Hinarap nila si Omar. Isang kagaya ng ba niya ang kaya mo? Kami ang harapin mo! Come to me! Para makita mo ang hinahanap mo, Bagito! Mga aswang, kayo siguro ang dahilan kung bakit naging tuluyang masama ang kaibigan ko. Mga demonyo kayo! Well, mahalaga pa ba yon? Madam, ako na ang bahala sa batang to. Kayang-kaya ko yan. Isang kagat, isang sakmal ko lang dyan. Tigok na kagad yan.
Sige, patunayan mo ang tapang at kakayahan mo, Bartolo. Biglang sinugod at inatake ni Bartolo si Omar. Hindi naman nakontento si Eman na nanonood lang, kaya tinulungan nito si Bartolo. Habang si Manuela naman ay mas piniling panoorin na lamang ang mga nangyayari. Subalit nakakondisyon ang utak ni Omar na mas malakas siya kumpara sa mga halimaw na kaharap niya. Kaya higit niyang pinagbuti ang pagharap sa mga ito. Pinagtuunan niya ng pansin si Bartolo. Uunahin niyang harapin ito. Kasabay ng pag-atungan ni Bartolo na nasa anyo ng isang aswang, ay ginagamit ang matutulis na kuko upang ibaon sa katawan ni Omar. Subalit mabilis na nakakaiwas ang bata. Hanggang sa makakita ng pagkakataon si Omar, pinaikot-ikot niya ang kanyang braso at buong lakas na pinalipad ang kamao patungo sa pagitan ng mga mata ni Bartolo. Nayanig ito at tumimbuang. Nakita yun ni Eman na ibig gantihan si Omar. Subalit may nakahanda ng plano si Omar kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang matalik na kaibigan. Habang pasugod si Eman sa kanya, ay pinakawalan ni Omar ang isang malakas na tadyak na pinatama sa tiyan ng kanyang kaibigan. Ya! Sa lakas ng pagkakasipa ni Omar kay Eman, ay muntik nang lumipad ito. Kasabay ng malakas na sipa, ay may lumabas mula sa bibig ni Eman. Nakita yun ni Omar at agad niyang sinalo. Tagumpay ang kanyang plano. Nagawa niyang palabasin mula sa tiyan ng kaibigan niyang si Eman ang kakambal na mutya na nalunok ng kanyang kaibigan. Sa pagkakaluwa ni Eman sa mutya, ay lupaypay na tumimbuang ito. Hinang-hina na tila nagulat at nagtataka sa mga nangyayari. Nagbalik na rin ito sa dating itsura. Agad namang dinaluhan ni Lola Pasing ang apo nang makitang bumalik na ito sa dating anyo. Eman, apo! Eman! Diyos ko, salamat! Salamat sa Diyos at nagbalik ka na sa dati mong itsura, apo! Ang mga pangyayari ay buong-buong nasaksihan ni Manuela na siya ngayong puntiryan ni Omar. Inihanda naman ni Manuela ang sarili upang harapin ang bata. Well! Akala mo ba'y nasisindak ako sa iyo, Bagito? Hindi pa isinisilang ang makakapagpabagsak sa akin. Ako ang aswang na papatay sa iyo! Yun ang akala mo! Ako magpapabagsak sa'yo! Pangit na aswang! Ibinuka ni Manuela ang kanyang malaking bibig at inilabas ang matatalas na pangil. Inihanda rin niya ang kanyang kamay na may matutulis at mahahabang kuko upang harapin si Omar. Tumatakbong pasugod ang bawat isa sa kanila para sa isang matinding laban. Mabilis ang bawat kalmot ni Manuela. Nagagawang sabayan yun ni Omar. Naiiwasan niya ang bawat sugod ni Manuela. Subalit nagbalik na ang lakas ni Bartolo at biglang tumayo ito upang tulungan ang kanyang amo na si Manuela. Dalawa na silang haharap kay Omar. Dahil sa pagtutulungan ni Manuela at Bartolo, ay naging dehado ang laban. Malalagay sa panganib ang buhay ni Omar. Kailangan niyang makagawa at makaisip kagad ng paraan. Naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng mutya ng bubuyog na nasa loob ng kanyang katawan. Gumawa ng tunog si Omar na katulad ng sa bubuyog. Palakas ng palakas yun at ang tunog na yon ay agad na tinangay ng hangin. Saglit pa ay may narinig na ugong na paparating ang bata. Nagdilim ang papawirin habang ang ugong ay papalapit. Nagliwanag ang mukha ni Omar nang makita kung ano ang pinagmulan ng papalapit na ugong. Laksalaksang mga bubuyog ang dumating upang tulungan siya. Mga bubuyog na handang pumatay upang iligtas si Omar. Agad na inatake ng laksalaksang bubuyog ang dalawang halimaw na sina Manuela at Bartolo. Sa dami ng mga ito ay hindi nila kinayang labanan ang mga kagat nito. Binuhat at inilipad din ng mga bubuyog ang dalawang aswang papalayo kina Omar. Walang nagawa ang mag-among aswang kundi ang pumalahaw. Hindi kaya ng kanilang kapangyarihan ang laksalaksang puwersa ng mga bubuyog na umatake sa kanila. Yan, sige! Ilipad niyo ang mga masasamang yan, mga kaibigang bubuyog! Ihulog niyo sila sa bunganga ng bulkan
upang doon na sila kainin ng nag-aapoy na putik. Sinunod na mga bubuyog ang utos ni Omar. Tinangay ng mga insekto ang dalawa at inihulog na sa bunganga ng bulkan na kanilang naging pagwawakas. Dahil nawala na ang mutya sa katawan ni Eman, ay nagbalik na ito sa dating ugali. Kaya gano'n na lamang ang pasasalamat ni Lola Pasing. Pinulot ni Omar ang iniluwan ni Eman na mutya at binasag ito upang hindi na magamit pa sa kasamaan. Ang kakambal na mutya naman ay namalagi sa katawan ni Omar at mananatili ito doon upang gawin ang kanyang tungkulin. Natulungan ang mga tao at iligtas ang mga nilalang na inaalipin ng kapangyarihan ng kadiliman. Sa ating buhay ay laging may dalawang muka. Merong kabutihan at meron ding kasamaan. Huwag nating kalilimutan na sa mundong ito, ang kabutihan ang dapat laging nangingibabaw. Kaya ang maging mabuti ang ating piliin upang maging maayos at dalisay ang ating pamumuhay.